Okay, I was asked yesterday, sino daw ba si Peter the Roman? Because nabanggit ko po na tungkol doon sa Malaki prophecy na sinabi doon since si Pope Francis na ang ika-112 na Papa sa Roma, siya na yung pinakahuling Pope. Ayan po nakalagay doon sa prophecy. So meron lang po hanggang 112 na Papa sa Roma. Yan po ang nakalagay doon sa prophecy. At yung susunod, makinig po mabuti, at yung susunod daw po dito na maghahari, ito na raw po yung tinatawag na Peter the Roman. At sino ba si Peter the Roman? Ang sabi lang po doon sa prophecy ni Saint Malaki, ang kanyang pamumuno sa Catholic Church daw ay delubyo. Ibig sabihin parang hindi magiging maganda. Something like that. I-search po ninyo. It's all over YouTube, mga kaibigan ko. Matagal na po itong Malaki prophecy ito because naalala ko nung medyo bata-bata pa kami. Sinasabi na rin po nung buhay pa ang parents ko na parang hanggang 112 lang ang book. No? At in fact, parang may nakita akong libro niyan sa National Bookstore dati. O parang tungkol sa... Parang... sabi ng mother ko, may libro daw yan tungkol dyan sa prophecy niya. Okay, something like that, no? So, marami na po yan. Pinag-uusapan na po yan dati. At pag-usapan natin ngayon, ano ba ang kahihinatnan ng buong mundo ngayon na matay na si Papa Francisco? Well, bilang born-again Christian, kung tutuusin, wala tayong kinalaman doon. Okay? Pero, since yung hula po kasi niya ni Malaki, parang tumugma kasi ang sabi dito parang nahulaan din yata niya yung pagre-resign ni Pope Benedict, no? Tapos sumunod nga po si Francis at ika-112 nga po si Francis at yung nag-resign ika-111. So it makes sense talaga kung titignan mong mabuti when it comes sa numbers, when it comes doon sa pagkakatumpak-tumpak ng mga pangyayari. Talagang hinihintay na nga po ngayon sino po ang papalit na Pope, no? Sino yung susunod na Pope? Pansinin po niyong mabuti, may tatlong pagpipilian. Siyempre, yung Pilipinong ating kababayan na si Luis Antonio Tagle kasama. Tapos may dalawa po roon, merong Peter sa pangalan po nila. May Peter po sa kanilang pangalan. So, kaabang-abang po ang mga susunod na mga pangyayari sa daigdig ngayon. Excited po dahil matagal na po pinag-uusapan yung Saint Malaki prophecy. Oo, Saint Malaki nga pala, nabuhay po siya noong 12th century. Sa Ireland po siya pinanganak. At tapos naging archbispo rin po siya. At malaki po ang paggalang sa kanya ng mga, siyempre, simbahang Catholic, no? At mahilig po siya magsulat ng mga books, no? Pero later, hindi ko lang po sigurado, pero pagkamatay yata niya, doon nila na-discover yung mga hula niya na kanyang isinulat na naging tanyag yung aklat na Saint Malaki Prophecy. Hindi ko alam kung downloadable ba dito sa Google yon, kung pwedeng i-download, kung pwede natin makita sa mga PDFs, I'm not sure. Pero ngayon gusto ko siyang basahin talaga. Nasasabik akong mabasa. Kasi kung di ako nagkakamali talaga, may nakita ako dito sa Cubao, parang National Bookstore, parang Malaki Prophecy, something like that. Hindi ko lang sure kung yun matagal na. Pero alam nyo, it makes sense po talaga. Pwedeng it makes sense. Pero kung talagang titignan mo naman kasi, ang gustong palabasin doon nung mga nag-share ng tungkol dito sa Malaki Prophecy, since sabi po nila, since delubyo ang pamumuno nitong susunod kay Francis, patay na po si Pope Francis, parang gusto nilang sabihin na yun daw ang Antichrist. Big wrong. Hindi po Antichrist yun. Sabi naman nila, siya raw ang false prophet. Baka yun ang false prophet. Big X din po. Big wrong. Okay. Kung Bible ang tatanungin mo, ang false prophet ay hindi pwedeng maging hentil. Hindi paniniwalaan ng mga Hudyo yan. Sapagkat ang false prophet ay isang religious figure. So it should be a Jew. Hudyo ang magiging false prophet na lalabas. Kasi dalawang magiging pangunahing tauhan yan sa tribulation, ang Antichrist at ang false prophet. Yung false prophet, dinadala niya ang mga tao kay Antikristo. Okay?
Yung false prophet po, maniwala kayo sa akin, isa po siyang Hudyo. Sapagkat hindi maniniwala ang mga Hudyo sa ibang mga tao na religious ang kanilang daladalang balita sa kanila. So pagdating sa relihiyon ng mga Hudyo, sila po ay matatag sa kanilang Hudaismo. So it should be from there also, yung false prophet. Pero ito pong exception. Pero dito po sa Antichrist, ito pong makinig po mabuti. Pero talaga, marami nagsasabi kung babasahin mo ang Daniel chapter 9, ang Antichrist po ay isang hentil. Magmumula po sa Roman Empire. Okay? Pero hindi po pwede yung sinasabi nilang susunod na kapalit ni Pope Francis, na tatawagin nga pong Peter the Roman. Hindi po pwede. Hindi rin po tatanggapin, no? Hindi rin po tatanggapin 'yon ng mga Hudyo, sapagkat may experience ang mga Hudyo sa Catholic Church doon nga po sa parang sinisisi nila ang Catholic Church, 'di ba? Although si Hitler naman po ang may gawa, isinisisi ng mga Hudyo yung pangyayari din sa mga Catholics. Sapagkat 'di ba may Inquisition nga pong nangyari dati. So hindi sila believe doon kung yung susunod na pamumuno doon ay manggagaling sa sasabihin nila Antichrist na si Peter the Roman. Hindi rin po ako agree doon, no? So ito po, ang Antichrist po ay manggagaling po sa Roman Empire. Pero hindi po siya religious figure. Okay? Hindi po siya religious figure. Siya po ay politician figure. Politician po siya. It makes sense. Politics ang kanyang dala. Pero tandaan ninyo, sabi kasi ng Bible, punong-puno siya ng charm. No? Punong-puno siya ng charm, maaakit niya ang mga tao. At ang mga taong ito ay madideceive niya. Maski ang mga Hudyo, sapagkat papangakuan niya mga Hudyo na, makinig, itatayo niya yung third temple. Ang third temple, yan ang pinananabikan ng mga Jews na maitayo na. Okay? At since nakalagay sa Daniel 9, ito ay taga-Roman Empire, ito po ay isang taga-Europe, at isa po siyang isa po siyang politician, hindi siya religious figure. Okay. Ngayon, ang mangyayari po ganito. Since hindi naniniwala yung mga Hudyo kahit kanino, maniniwala sila dun sa false prophet na kapwa Hudyo nila. Pero itong false prophet na ito, ituturo ng false prophet na ito yung kanilang mga mata doon kay Antichrist. Sundin natin siya, sasabihin ng false prophet. At doon, makikipag-usap na sila doon sa Antichrist para maitayo yung third temple nila. Ganun po ang mangyayari yan. Pero tayo mga Kristiyano, wala na po tayo dito. Na-rapture na po tayo by that time. We don't need to worry about anything. We will never ever experience that. Okay? Pero yan po ang mangyayari para hindi kayo malito. Ngayon, balik tayo kay Peter the Roman. Balik tayo sa St. Malachi Prophecy. Ano ngayon ang mangyayari dyan? Well, exciting din po. Dahil I believe yung prophecy ni Malachi, ni St. Malachi, yung Irish Archbishop na yan, yung kanyang prophecy ay may kinalaman sa Catholic Church. Sa Catholic Church. Pero sa atin, mga Kristiyano, I don't think na may kinalaman po yan. Okay? It is involved only within their circle, within their vicinity. But sa ating mga Kristiyano, sa Bible po talaga tayo. Okay? Sa Bible, kung pag-aaralan mo ang Bible, Daniel chapter 9, ang Antichrist po ay taga-Europe din. Pero hindi po siya religious figure. Siya po ay politician. Okay? Punong-puno ng karisma. Sa sobrang karisma ng Antikristo, mapapasunod niya ang buong mundo. Kalain niyo yan? Isa siyang figure na mapapasunod niya ang buong mundo sa tulong ng false prophet. Ang false prophet ay Hudyo. No? Isa siyang Hudyo na ituturo niya ang mata ng mga tao kay Antichrist. Pero yung mga ayaw magpatatak ng 666 during that time, papupugutan ni Antichrist ng ulo. Kaya masarap pong maligtas ngayong church age. Habang hindi pa nagra-rapture, church age pa lang po tayo. Kasi pa nag-rapture na at nawalan tayong mga Kristyano rito, pasok na po ang 7 years tribulation. Okay? So, alam nyo, kailangan nag-aaral tayo ng eschatology, nag-aaral tayo ng end times. Kailangan alam po natin yan. Huwag tayong magpakamangmang dyan. Kailangan alam po natin yan. Alam natin ang stand natin, kung saan tayo nakatayo. Anytime now, rapture na. Yan po ang susunod na kalendaryo ng Panginoong Hesukristo. Okay?